Okay, ang makikita natin ngayon ay ang isang pasyalan sa Maynila na dating sementeryo, no? Hindi siya magandang pakinggan, no? Pero totoo 'yun, ngayon ay isa ng park, no? Ang Paco Park, no? Mayroong 4,100 metro kwadrado ang sukat ng liwasang Paco. Ang liwasang ito ay disenyong pabilog, no? So meron siyang dalawang aisle na maanuhan sa taas at sa baba, no? Talagang pabilog. Ang ganda ng structure niya. So dati daw ang mayroong fountain ito sa gitna ngayon. So dati ang gitnang iyon ay ang libingan ng mga mahirap sa lipunan. Okay, matatagpuan sa loob ng liwasan ang isang kapilya, no? Ang daming nagpapakasal diyan. Ang Pancrisius na isang simbahan kung saan ay maaring, yun sabi ko, magpapakasal, no? Ang dami pila-pila ang nagpapakasal diyan. Napapaglibutan ang liwasan ng pader na gawa sa limestone, no? Talagang lumang mga batong inuukit. Ilan sa mga punong matatagpuan dito rin ay mayroong acacia. So ngayon may mga bago ng mga balete, no? Mga makikita natin. So noong, according sa aking pagsaliksik, noong 1589 ay tinayo ang sementeryong ito ng misyonerong Franciscano. No, ang komunidad na ito ay sa labas ng Intramuros ay tinatawag na Dilaw, no? Dahil sa lamang dilaw na Amaryllis na saganang tumubo noong ika-16 na siglo. So tinatayang ang distansya nito ay nasa 2 kilometers, no, from Intramuros. So pinalitan ng Paco ang dilaw noong ika-19 na siglo. Ang Paco ay ang daglat ng Francisco na tumutukoy sa Franciscano. And noong 1817 ay sinimulan ang pagpagawa ng sementeryo sa utos ng gobyerno ng Espanyol. Ang orihinal ng layo ng sementeryong ito ay para sa mayayaman, no, at sa mga aristokratong mga Espanyol, no? Bawal ang mahirap sa sementeryong ito dati. Pero dahil sa salot ng kolera, so yun. Pero sad to say, ang panahon ay nagbabago dahil sa salot ng kolera, no, sa Manila noong 1820, no? Maraming pinatay na mga Chino at taga-Europa. Sa pinaniwalaang sila ang nagpakalat sa sakit ng kolera. Natasan ni Don Nicolas Ruiz na idisenyo ang sementeryo upang mailagak doon ang dumaraming namamatay, no, dahil sa kolera sa panahong iyon. Sa malaking pader na ilagay ang mga nicho. Pinasiyahan ang libingan noong Abril 22, 1822. Nagplano si Gobernador General Fernando Norsagaray noong 1859 na magpatayo pa ng karagdagang nicho. So, and then nung kinupkup ito na yon ng mga Hapones, no, sa World War II, ginawa itong imbakan, no, itong sementeryong ito ng mga armas. Sa nakikita nyo kanina, no, ang maraming personalidad, no, mga kilalang personalidad ang nilibing, no. Nakita nyo kanina yung sa ano ni sina Dr. Jose Rizal at sina Gumborza, no. Dito rin si Jose Burgos, Jacinto Zamora and Mariano Gomez. So ilan lang sa mga kilalang tao na nailagak dito dati. And then para hindi matrace, no, at hindi magamit sa, kung napansin nyo kanina, yung initial name ni Dr. Jose Rizal ay nakabaliktad, no? Para hindi daw madalaw at hindi magamit, no, ng mga revolusyonaryo ang kaniyang libingan, no? So, and then yung labi ni Dr. Jose Rizal
no, sa mga nagtatanong, lalo na sa mga bata. Nakuha ito noong nakakatandang kapatid niya na si Narcisa. No, si Narcisa ang kumuha kasi na-trace pa niya dahil sa litrang RPJ, no? Binaliktad lang Jose P. Rizal. And then kinuha ito ni pinahukay ng kakatandang kapatid na si Narcisa noong 1898 at ang mga labi niya ay inilagay sa isang urna na yari sa garing at nanatili sa tahanan ni Narcisa sa Binondo. Okay, yun, no? So, then after that, noong 1912, no, inilipat na ang labi ni Rizal sa Luneta Park. So, talagang yan yung katawan niya dyan ngayon. Then, pagkatapos niyan, ipinasara ng kolonyal na pamahalaan ng Amerikano ang sementeryo noong 1912, no? Sa karamihan ng mga nicho ay wala nang laman at ang iba ay mga silyado na, no? Naka-sealed na. Then after that, sa pamumuno ni Pangulong Diosdado Macapagal noong 1966, 1966 pa naging publikong parke ang sementeryo. So wala nang nililibing doon, no? Wala nang nililibing. And then pinaganda ang parke noong dekada 70 noong sa pamumuno ni Ginang Marcos. So ayan. Ang daming talagang ang akasya, no? Talagang nilulumutan na ng panahon. Kung makikita nyo ng personal, kung makapasyal kayo, talagang ang lalaki ng mga akasya. Siguro yung mga drum ang laki, no? Kahit siguro 3 tao na magdidipa doon. No, ito yung alley sa loob naman ito, no? Ito yung siyang mayroong anuhan sa ano yan, ang disenyo niya talaga ay pabilog. So nakikita nyo sa kabila, yun yung nilakaran namin sa kabila rin. So dalawang bilog siya. Ayan. So para sa akin, no, talagang hindi magandang sabihin napakagandang sementeryo, pero talagang mapapa-amaze tayo, lalo na kung andoon tayo. Sa silang hindi na kami nakapasok sa simbahan o sa kapilya, gawa ng ang daming nagpapakasal. No, weird, no? Nakikita nyo dyan sa ano, no? Ang daming nagpapakasal. So, hindi ka basta-basta makapasok sa loob. Pila-pila eh. No? Ayan, napakaganda ng kapilya. Talagang luma rin yung akasya na yan. Ang laki niyan. Ayan na. Napakaganda ng Paco Park. No? Although hindi siya pansinin, kasi medyo tago kasi siya doon sa Paco. Ayan, pila-pila ang nagpapakasal yan. Yung mga akasya na yan, ang lalaki niyan. No, medyo malayo nga lang tayo dyan. So, dati ang sabi daw, yung sa gitna niyan, no, kapag mahirap, no, dyan inilalagak ang labi ng mahihirap sa gitna na yan. Nung sementeryo pa siya. Ayan guys, no, so kung makapunta kayo, no, pasyalan nyo ang Paco Park. Napakagandang lugar. Although weird nga siyang sabihin napakaganda kasi isang sementeryo, pero talagang ma-amaze ka. Okay, thank you for watching.